Marami nagtatanong bakit hindi nila matono ang kanilang drivetrain or cambio ng kanilang mga bisikleta. So pag-uusapan natin yung mga rason ngayon din. Maraming rason kung bakit hindi mo maitono ang drivetrain ng iyong bisikleta. Try nating isa-isahin yung mga reason na yan. Base na rin sa mga experience ko. At sana pagkatapos ng video na ito, marami kang matutunan at matono mo na yung bike mo. So ano ba yung una mong dapat i-check? Syempre, yung mga basic. Nakaset ba yung limit screw ng rear derailleur mo? Importanteng maiset mo yan gawa ng dyan bumabase ang indexing ng derailleur mo. Ano ba yung indexing na yan? Yan yung incremental movement ng RD mo every shift. So, kung mali ang pag-set mo ng limit screw, mali na agad yan sa simula pa lang. Magkamali ka lang dyan or mabago mo yung pihit niyan, hindi mo na matotono ang iyong bisikleta. Nga pala, hindi ito tutorial ng pagtotono ng rear derailleur nyo. Kasi meron na tayong video about dyan. Ililink ko na lang sa description or ilalagay ko dyan sa card sa taas kung hindi mo pa napapanood yan. Marami kang matututunan sa video na yan, kaya I recommend to watch that para matutunan mo ang pagtotono. Okay, i-assume natin na ginawa mo na yung nasa video na yan at sinunod mo lahat ng steps at hindi mo pa rin matono ang RD mo. Malamang sa malamang may na-miss kang step. Charot lang. Okay, puntahan na natin yung pangalawang rason kung bakit hindi mo matono ang RD mo. Ito ay ang cable system. Siyempre, tayo mga mortal at buhay daga, hindi naman natin afford yung mga wireless system. So, malamang naka-cable pa rin ang mga derailleur natin. Ang cable system ay composed ng dalawang parts, yung cable housing at yung actual cable sa loob. Siyempre, habang ginagamit mo yung bike mo, pwedeng pumasok ang mga dirt and grimes dyan sa loob ng cable housing. So, yung mga dumi na yan, pwedeng maging rason ng poor shifting. Yan ang pipigil para makagalaw ng maayos yung mga cable sa loob ng housing mo. At hindi lang dumi yan ha, dahil madalas gawa sa steel ang mga cable na yan, pag napasok ng tubig yung housing, pwedeng kalawangin yan. At pwede ding cause yan ng hindi paggalaw ng maayos ng cable sa loob. Ang pwede mong gawin ay inspect yung cable, tanggalin ito sa bolt sa RD. Kung baguhan ka, tandaan mo kung paano mo tinanggal kasi ganyan mo din ibabalik yan. So, pag natanggal mo na sa pagkakabolt, check mo kung nakaka-move ng maayos yung cable sa loob. Mararamdaman mo naman yan pag restricted yan. Pwede mo din tanggalin ng buo yung cable para inspect. Kung madumi, pwede mong linisin at lagyan ng lube. Pero kung malinis naman, pwede mo pa rin lagyan ng lube at ibalik. So, kung nagmo-move yan freely, meaning hindi yan ang rason kung bakit hindi mo matono yung drivetrain mo. May mga instances na dapat magpalit ka na ng cable at cable housing, lalo na kung sobrang kalawangin na at hindi na kaya ng linis. Yan yung isa sa pinakamagandang paraan para ma-eliminate mo yung cable sa equation kung bakit hindi mo matono yung drivetrain or RD mo. Huwag mo nang pag-isipan, palitan mo na yung shifter cable mo. Madalas yung mga cable lang ang papalitan. Yung housing, pag malinis pa, kahit hindi mo na yan palitan, okay lang yan. Pero kung yung housing mo, sira na yung dulo, pwedeng cause din yan, so palitan mo na rin para sigurado. Pangatlong rason, hindi mo na ilapat ng maayos yung wheelset mo sa dropout ng frame. Madalas nangyayari ito sa mga QR system or mga nakabolt pa ang gamit. Kasi ito yung mga malaking chance na hindi mo mailapat yung axle ng maayos sa dropout. Pag hindi mo kasi nailapat ng maayos yan, ang tendency ay magiging paling ang mga cogs mo at hindi ito mag-a-align sa RD mo. Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yan matotono. Ang pinaka-basic na pwede mong gawin ay baliktarin mo yung bike tapos luwagan mo yung QR. Kung nakabolt pa, edi luwagan mo yung bolt. Ang kinagandahan pag nakabaliktad yung bike, mas madali mong maisasagad yung lapat ng axle sa dropout. At pagkatapos niyan, pwede mo nang higpitan yung QR or bolt mo. Idagdag ko na rin, nasa QR naman na tayo. Pag tinotono mo yung bike mo nang maluwag yung QR mo, ang tendency hindi yan magtotono. Kasi makikita mo naman na pag sumikip yung QR, medyo magbabago din yung pasok ng RD. Kaya dapat, bago ka magtono, siguraduhin mong nasa tamang sikip yung QR or bolts mo. May mga ganitong types ng QR na debolt. Lalagay ko sa description or lalabas naman yan sa lower left ng video. Yung mga ganitong QR, hindi basta-basta lumuluwag pag nabangga at mas malinis tignan. Ang downside lang, medyo nawala yung pagka-QR niya kasi need mo pa ng allen para matanggal. Mas secure lang ito. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Pang-apat na rason, ito ang pinaka-common issue
kung bakit hindi mo matono ang RD mo. Ganito yung sitwasyon. Nakatono sa maliit na cogs pero pagdating sa malalaki, wala na sa tono. Malamang nangyari na sa'yo yan. Majority of the time, pag may nagsasabi sa akin na hindi nila matono yung RD nila, yan yung sitwasyon. Ang lagi kong sinasabi ay baliko ang RD hanger mo. Yung RD hanger na yan, dyan nakakabit yung RD mo. At dinesign talaga yan na mabali in case of a crash. So, kung sumemplang ka at tinamaan yan, mababali yan para mailigtas sa mas malaking damage yung RD mo. Kaya may mga time na pag nauumpog yan or hindi sinasadyang matamaan, may chance na bumaliko yung RD hanger mo. Pag bumaliko yan, hindi na magiging tama yung indexing ng RD mo sa ibang cogs. Gawa ng baliko nga ito. Kumbaga, hindi na nakapantay yung pwesto ng guide pulley sa ibang cogs. So, ang solusyon ay malamang diretsuhin ito. Merong tool para dyan at ito yon. Pwede kang bumili niyan. Nandyan lang ang link sa description or somewhere lang sa baba. Maraming video sa YouTube kung paano gumamit niyan. Yan yung proper way para diretsuhin ang baliko mong RD hanger. Meron ding hack kung wala kang tool na yan. Pwede kang gumamit ng adjustable spanner at yun ang gagamitin mong pangdiretso. Ang kaso lang, sa ganitong paraan, medyo tansyahan ito or mamatahin mo kung diretso na o hindi pa. Pwede mong matsambahan or pwede ding maputol yung RD hanger mo pag nasobrahan. Kung ganito ang method na gagawin mo, dapat dahan-dahan lang. Kaya iba pa rin ang may proper tools ka na gagamitin. May ibang bike shop na merong proper tools, pwede mong dalhin sa kanila yung bike mo pag ganyan. Pero ang pinaka last resort mo ay palitan ng RD hanger. Depende sa bike mo kung anong RD hanger ang gagamitin yan. So, kailangan mo tignan na maigi yung harap at likod at ikumpara ng maayos sa bibilian mo. Marami sa Shopee na nagbebenta ng RD hanger. Kailangan mo lang talagang hanapin yung kaparehas nung sayo. Yung ibang sellers, need mong i-message at isend sa kanila yung sample picture ng baliko mong RD hanger at sila na ang maghahanap para sayo. Swerte lang kung common RD hanger ang meron ka. Kasi kahit sa mga bike shop lang, malamang meron yan. Next reason natin ay worn out or super laspag na nung chain ng bike mo. Ito hindi masyado nakaka-affect sa pagtono ng RD mo pero possible din na maging reason. Syempre, you have to check kung laspag na or stretch na yung chain. Hindi naman talaga physically nag-i-stretch yung chain mo. Ang nangyayari lang dyan yung mga rollers at rivets ng chain ang nalalaspag at nagbibigay ng illusion na nag-i-stretch yung chain. May tool naman na pang-check dyan. Maganda meron ka nito para ma-check mo din yung chain mo kung need ng palitan. So, kung super worn out na yung chain mo, pwedeng maging cost yan para hindi mo matono ang iyong RD. Kasi mag-i-skip yung chain mo sa cogs. Kahit anong pihit mo dyan at tono, hindi yan maayos. Bumili ka na ng bagong chain pag ganyan. Buy KMC para hindi mabilis kalawangin. Kung okay pa naman yung chain mo at hindi pa naman worn out, baka need mo din mag-lube. Importante na may lube ang chain mo para makagana din ng maayos. Pampadulas! Madami naman sa Shopee ng mga lube. Hindi ganyan, ibang lube yan. Yan, ganyan. Pang bike chain dapat. So pwedeng wet or dry ang gamitin mo depende sa kondisyon ng weather na lagi mong sinusuong. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Ito, may mga times na yung isang link ng chain mo may problema. Pwedeng nakabaliko or maluwag yung outer link na nagkukos ng pagsabit nito sa cogs, kaya hindi mo maitono. Though, medyo rare yung ganyang pangyayari, pero nangyari na yan sa tropa. Hindi ko sure kung paano niya nabaliko yung chain niya na 12 speed, pero nangyari. Pang-anim na rason, hindi lang chain mo ang nalalaspag, pati yung RD mo. So kung worn out na at laspag yung RD mo, pwede ding reason yan para hindi ka makatono ng maayos. Mache-check mo naman yan sa pamamagitan ng pag-alog ng cage ng RD. Yung sa akin, matigas pa. Para yung ulo ko. So, kung matigas pa yan at hindi pa naaalog, okay pa yan. Kasi pag maluwag at naalog na yan, ibig sabihin, hindi na yan tututok sa tamang cog pag nag-shift ka. Hindi mo yan matotono kahit anong gawin mo. Magpalit ka na ng RD. Speaking of pagpapalit ng RD, ito yung last reason kung bakit hindi mo maitono yung RD mo. Incompatible components. Pagpalagay na natin nagpalit ka ng RD, tapos yung pinalit mong RD hindi naman compatible sa existing mong shifter. Kahit anong gawin mong tono dyan, hindi yan matotono. Kaya nga lagi kong sinasabi, as much as possible, wag mag-mix and match. Oo, alam ko may mga components na pwede naman talagang i-mix and match kahit magkaibang brand pa yan. Pero
bakit mo pa pasasakitin yung ulo mo kung pwede ka namang bumili ng appropriate components para doon? Sa kakatipid natin, lalo tayong napapamahal. Anyway, hindi lang RD at shifter ang pwedeng incompatible. Pwede din yung chain. Baka yung drivetrain mo naka 9 speed tapos ginamitan mo ng 11 speed na chain. Magkakaproblema ka talaga sa pagtono. Reminder lang about sa chain. Ang speed ng chain ay hindi haba ng chain. Ito ay yung nipis. Mas marami kang speed meaning mas marami kang cogs. Mas manipis ang chain. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Anyway, sana marami kayong natutunan sa video na ito. Kung meron kayong experience na hindi ko nabanggit kaya hindi nyo natutunan yung RD nyo, comment nyo lang sa baba. Pag-usapan natin yan. At mag-subscribe ka na din kung hindi pa. Click mo lang yung button sa baba and hit the notification bell. Kasi marami tayong mga videos na ganito sa future. Para makita mo yon pag lumabas na. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike ng babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ang kaalaman. Alam!